Magandang umaga po. Bawal pa ring bumalik ang mga residente sa danger zone ng Bulkang Mayon kahit kalmado pa sa ngayon ang bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, nasa loob pa rin ang kulo ng bulkan. Nababawasan na ang binubugang asupre o sulfur dioxide ng bulkan na sinyales na barado na ang lagusan paakyat ng crater. May news to go si Bam Alegre. Bam! Hawi Kara, mas maaliwalas na ang panahon dito sa paligid ng Bulkang Mayon pero nababalot pa rin ng ulap ang tuktok ng bulkan kaya mas mahirap i-monitor. Batay sa bagong mga geodetic test at deformation survey ng PHIVOLCS, namamaga pa rin yung katawan ng bulkan o edifice kung tawagin. At isa pang senyalis daw na may pagbara dito sa lagusan papunta sa crater, yung pagbawas ng pagbubuga ng asupre o sulfur dioxide sa average na 148 tons kada araw. Sa panibagong PHIVOLCS advisory, ngayong alas 8 ng umaga, walang naitalang volcanic event sa nakalipas na 24 oras. Walang rockfall, wala ring crater glow. Gayunman, nakataas pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Mayon. Ibig sabihin nito may magma pa rin sa crater at posibleng ayon sa PHIVOLCS, posible pa rin ng eruption sa mga susunod na linggo o pwede rin umabot sa susunod na buwan. At gayunman, pinag-iingat pa rin yung mga residente na bawal pa rin bumalik dito sa danger zone dahil baka mahirap na raw. Dahil sa safety precaution na ginawa ng PHIVOLCS para hindi malagay sa alanganin yung mga evacuees, pinalipas namin yung kung ilang araw and nangyari nga na pumutok ng malakas at walang lagay sa alanganin na tao. So Hawi Kara, dahil itong lava daw ay sobrang init nito, kaya maganda raw na wag na raw maging pasaway at wag nang lumapit pa dito sa permanent danger zone maging dun sa extended danger zone na may additional 1 to 2 kilometers mula rito sa bulkan. Balik sa inyo, Hawi Kara. Yes, Bam. Alam natin na gusto natin lahat maging safe o ligtas yung mga tao dyan, yung mga residente. Pero merong economic cost itong pag-evacuate sa kanila. Kumusta yung mga tao dyan? Kasi I understand, ako may nakausap ako over the weekend ng mga taga Bicol na hindi raw sila makapag-ani. Hinug na daw yung mga aanihin nila pero hindi sila makabalik doon sa kanilang lupa. Ano ang sagot dito ng lokal na pamahalaan? Kasi maaaring ligtas sila sa evacuation center pero gutom naman sila dahil yung kanilang livelihood ay tinanggal sa kanila. Isang observation dito ng ilang mga taga rito ay mahigit 50% ata yung kanilang estimate na gulay na nanggagaling sa bulkan at lahat yun ay medyo paralyzed at this point, lalo na iba wala ring kabuhayan. Bagamat dito sa kanilang mga evacuation centers nagkaroon ng standard si Governor Salceda ng ilang points to observe, gaya ng kailangan meron silang dignity sa kanilang evacuation centers, walang mga soup kitchen and open city na rin yung Albay. Ibig sabihin, sino mang handang tumulong ay pwede nang dumiretso sa mga evacuation center. Hindi na kailangan mag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Pero as far as livelihood is concerned, talagang ramdam na rin ng mga residente, lalo na yung umaasa sa agrikultura. Okay, Bam. Ano ang time frame ng PHIVOLCS? Kasi matagal-tagal nang naka-evacuate yung mga taong yan. Sinasabi nila, I'm sure nakikita naman nila yung galaw ng bulkan eh. Kung puputok pa ba ito or meron bang time period, binibilang ba nila ito para kahit pa paano makabalik naman sandali yung mga tao para lang makapag-ani. As it is, no, nasa alert level 3 pa rin. Observant pa rin sila na may magma sa crater. So imminent pa rin yung threat kahit na parang tahimik, kumbaga merong lull. Ayaw pa rin nilang ibaba yung alert level. So kailangan nandito pa rin sila sa mga evacuation centers. Ang kanilang time frame, either susunod na linggo, doon sa kanilang advisory nakalagay na rin within the next weeks or months. So talagang mahirap din tansyahin ang bulkan dahil may sarili rin talaga itong galaw. Alright, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.